Mamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Yes, isang mapagpalayang umaga po sa ating lahat and welcome sa Kaagapay sa Umaga. And today, Mare, is August 7. Opo, and syempre adlaw ni na Huwebes. At ang tamang oras is alas 7:05. Late kami ng 5 minuto. Anyway, mga Kaagapay sa Umaga, kay sama ko man giraray si Maring Dante kang Barangay Balete, Bacon. Good morning, Mare. Mare, Kumusta? good morning. Okay lang, Mare, no? Ang saya natin kasi binigyan na naman tayo ng napakagandang panahon ngayon, no? Yes, oo. Good morning. Although meron tayong LPA, opo. Na sana hindi naman matuloy Opo. na ano kasi alam mo naman dito sa atin pagdating talaga Mare ng mga month of October, November, December, nandiyan na yan pumapasok ng mga LPA na yan. Oo, pero sa talagang ngayon, buwan ng ulan. Yes, Oo. So, good morning Province of Sorsogon, good morning City of Sorsogon, Bacon East and West District, no? Happy anniversary, Mare, sa may mga anniversary. Happy birthday sa may mga birthday. And of course, happy fiesta sa may mga fiesta. Alam ko fiesta Yes, bukas sa Barangay Santo Domingo, Bacon. Tomorrow. Yeah, today is, Mare, Bisperas. Kaya mamaya makikikain na tayo. Hindi, Tos. makikibayle. Correct. And of course, dyan sa Barangay Pako, sa Gubat, sa Barangay ni Papa Bern. Bisperas din today. Good morning so po sa mga taga-Pako Gubat. Bali mamaya, busy si Papa Born. I'm pretty sure uuwi siya mamayang gabi. And palapit na rin ang piyesta. Ano po, dyan sa Barangay Ginlahon. Yes. And sa Barangay Buena Vista, may purok ata, may sitio ata na magpipiesta doon. Good morning kay Kagawad Ambin Hanyolan na busy, walang tulog kahapon. Opo, dahil may activities. Then, Maring Dante, nagpa-abiso na rin ang SK dyan sa Ginlahon. I think next week magiging bisita natin sila ang Buena Vista, then ang Ginlahon, ang West District. SK. Ano po, opo. Okay. Always welcome po kayo. Oo, kasi para at least maipaabot din ninyo kung ano yung mga upcoming mga projects ninyo and yung mga plano ninyo. Oo. Ano? At ang malaking event din nila dahilan dito sa pararating na Parating na kapiestahan. Ang hirap, okay. Mare, mag-straight ng wikang Pilipino. No, maging proud tayo ngayon, Mare, kasi hindi. straight yan, 1 month. So, kailangan Yes, nating oo. gamitin natin ang sariling wika. Naalala ko nakaraang Tuesday, sobrang nahirapan ang ating mga mahigos na servidor dahil sa salitang wika ang Pilipino sa session. Yes. Minsan din natin maiwasan na hindi na pala yung wikang Pilipino, parang Espanyol na. Oo. Ayan, welcome po kayo sa Kaagapay sa Umaga. Mapapanood po tayo live via Facebook page ng Bicol TV Sorsogon and sa YouTube po. Yeah. Live na live po tayo worldwide, no? Kung kayo may mga kailangan iparating sa inyo sa ating mga government agencies or private sector, welcome po kayo. Para at least malaman din nila kung ano yung ninyo, no? And sabi nga namin ni Maring Kaki, 1 oras po tayong mapapanood live
Yes, and syempre magandang umaga and magandang buhay sa West District, East District and Bacon District. And syempre, speaking of Bacon District, good morning kay Kagawad Danny Diladja. And sa West District naman kay Yadina, kay City Councilor PJ Rabanilla. And thank you for watching, nanonood sa atin. Hindi na natin madalas makita si Director Angel Hanoras po ng West District. Busy din tong director na to, And pagpupugay at pagpupuri sa lahat ng mga street warriors natin, ang Soreco 2. Napakaswerte pa rin natin dito sa Sorsogon dahil hindi tayo nakakaranas ng nararanasan ng Sikihor. Na kung ano ang nararanasan natin sa Prime Motor, sila sa sa kuryente naman. Sana wag dumating ang panahon na ang Soreco 2 na naman ay ma-privatize dahil oh my gosh, mamaya topic natin, mamaya yung And dire-diretso po tayo mga kaagapay sa umaga. Sabi nga natin nakasama natin ang isa sa mga staff ng PhilHealth Last Tuesday. Yes, opo, manungod sa sabi nga natin very alarming na sakit na leptospirosis, Yes. Hindi lang sabi ni Mari kanina ang tumataas ang problema sa Problema sa Zoraida. What is Zoraida? Yeah, Zoraida. I'm sorry, para naman at least hindi alam niya ito ng aming mga kapatiran. Ingat-ingat po tayo dahil marami po ang tumataas na ang bilang ng mga Zoraida. Zoraida, HIV yun. Yeah, Opo, ingat po tayo. And sa mga motorista po natin, mga kagulong, ingat-ingat din po tayo, dobling ingat din po tayo. Sunod-sunod naman ang mga kamote, kamote riders natin na na-aksidente. Opo, ingat-ingat lang po. Once na humawak po tayo ng manibela, magbaon po tayo, kung tayo aalis, magbaon po tayo ng mahabang pasensya. Yes, and laging tandaan natin ang presensya natin na laging nasa pagdadrive, no? And ito naman na may mga passengers vehicle, ang alalahanin nyo po is yung mga pasahero natin. Yes, No? Wag po yung income, kundi yung mga pasahero natin. Diyan mo tayo kumikita. No? And Mare, good morning po thank you so much Kagawad Narciso Garaes o Barangay Usiaw si Chutiris. Ang sarap Mare ng merienda namin kahapon. Sana sa all. bahay nila, no? So, ayan, meron abangan ninyo dyan. Meron silang gagawin Mare na intercolor basketball tournament, no? So, ang opening yata niyan is sa Sunday. Ayan. And of course, Mare, kahapon, andun din kami mga around 5 o'clock kay Kapitan Rick Bulima. Inunahan ako. Good morning kay Rick Bulima. Nagpunta kaya kami, Mari, sa Sinabihan mo ba na baka hindi. Pero lagi naman siya nanonood. So, ayan. Kagabi ay kahapon, Mari, ang ganda kasi nakakuha si Kapitan Rick Bulima isa siya sa mga nakakuha ang kapitan nung 1 million. A city share. Yes. Ayan, congratulations. Saan niya yung 1 million niya, Mari, ilalagay niya sa water system. So, sa mga kailangan, Talagang pangangailangan yan, Mari. Sana one of this day, ma-interview natin si Kap Bulima regarding po sa Baka pwede natin siyang i-invite dito. Kasi kung meron kapatabi na yung mga sabi nga namin upcoming mga projects, ano pa ba yun? Ano pa talaga yung kinakailangan? Ano pa yung idadagdag? At ano pa yung dapat na gawin ng isang Kapitan Bulima sa Barangay Balogo. Yes, and syempre Bacon. pasalamat kita sa inakang syudad din Sorsogon, dahil 23, I think correct me if I'm wrong, I think 23 na barangay ang nabigyan na ng city share na 1M. Kamakailan lang, kita natin sa post ng CPIO. Napakalaking bagay niyan, Yes, Mari, na 1 million. Kasi kami nga, siguro kami na ang susunod, no? Ang namin yan is na pagkasunduan namin sa session, ang 1 million is ilalagay na namin doon sa opening ng road opening doon sa Sitio Kalawan. So, nabanggit mo yan sa akin na last para year. Very accessible na siya sa sasakyan. Okay. No? So, ayan. Congrats. So, napakaganda nga naman. Sabi mong Amari, again, ulitin ko,
Thank you so much ka Mayor Esther Amor and Governor Buboy kasi napakalaking bagay ng 1 million. Napakalaki. Isipin mo Mari ha, kung 3 years halimbawa kami, 3 years. So in 1 year, 1 million. In 3 years, 3 million. So ang dami nga noong magagawa. Ang dami na maring magagawa. Talagang nasa ano na lang yan. Nasa ano na lang ng barangay council kung saan ilalagay na para at least makita ng ating mga constituents yung 1 million na aid ng city government. Yes. And congratulations din sa Barangay Almendras na napakaganda na ng bagong pangalawang tahanan ng mga taga Almendras. Yes, congratulations, Opo, Kapitan Pat. kay Pat at sa Bilog na Konseho. Opo, kang nakaaging barangay assembly. Doon na nila sa taas pero ipapa-aircon daw 'yon tapos lalagyan ng salamin. Congratulations at saka pwede rin yun sa taas magamit ng mga senior citizen. Every time na meron silang ganap, may activities, meron silang meeting, nakausap ko din si Pat Juneda na pwede yung gamitin kasi as of now, wala pa po na sariling opisina. Ginagamit lang yung sa center ata. Yun, ipapagamit yung sa taas ng barangay hall para sa mga senior citizen natin dyan sa Barangay Almendras. And congratulations nga pala sa mga nahalal na BASCA president, ang mga presidente ng kada barangay. Opo, ng mga senior citizen. Ayan. Kasi ang alam ko maring ngayon nung natapos na yata sila ang naging president overall ng OSCA is none other than Ma'am Evelyn Doctama o Barangay Poblacion Bacol. Congratulations kay Ma'am Evelyn Doctama. Ayan. Kaya sabi nga natin Mare, napakalaking talaga ng 1 million. Tulong. Opo. And sa napakalaking Barangay tulong sa Burabod naman, nagkausap naman kami ni Kapitana Lalena Ninipot. Good morning sa mga taga Burgos at Peralta Street, Garcia Street, Herona Street. Na yung 1M parang hahati-hatiin. Yung iba ilalagay, magdadagdag ng CCTV. Then yung iba naman solar light. Opo. Tapos doon sa Isla Higante kung saan marating binabaha, kaunting ulan lang, doon din nilalagay sa diklaging ata. At least maski pa paano Mare, sabi nga ang 1 million na yan talagang malaking tulong, malaking pakinabangan sa barangay. No? Napakalaki na yan. Kasi sabi ko nga sa iyo, para sa amin, ang road opening na yan ng Sitio Kalawan sa amin kasi meron kami maring thank you so much at nabigyan tayo ng tulay doon sa may Kabarbuhan. So yun ngayon, doon natin sisimulan ang opening noon para at least sabi nga paunti-unti nating matapos yung farm to market road. Wow, congratulations. Diba? Ayan. And eto naman, Mare, kahit na yung good morning kay COP Christopher Adobiso, opo, and sa gabos po ng mga PNP personnel, opo, paalala po sa atuya ngunyan, na grabe naman, may panibagong insidente na naman, Mare, ng pagnanakaw sa Sorsogon City. Sa poll sa CCTV, tsaka wala isipin mo, napakalakas ng kanyang, malakas ang loob ni maglagay ng face mask. Hindi niya siguro alam, Mare, na mayroong CCTV. Dyan sa Barangay Bibingkahan sa Garcia Compound na kung saan saro na naman na boarding house ang niluuban ng Sarakang Kawatan. Hindi lang ito naman ay panibagong insidente dahil nakaaging simana, sunod-sunod na insidente ang pagnanakaw. Kahit nga doon sa barangay sa may diversion road, hindi nakaligtas ang isang truck driver na kung saan ninakawan din. Kasi Mare, kung mapapansin mo dyan sa diversion road, sa Bibingkahan, na yung mga truck na papuntang tatawid ng Bisaya, minsan pag siguro sila ay inaantok na, diyan po sila muna nagpapahinga, natutulog habang naghihintay. Hindi talaga Mare nakaligtas sa mga kawatan. At sunod-sunod dito, sana dobling ingat po kita lalo na sa mga may boarding house kasi ito ang target ng kawatan. Nung nakaraan nung medyo kalakasan ng ulan, sinamantala ng kawatan ang
canteen ng isang paaralan dito sa West District kung saan Pangpang. Pangpang, I think 2 beses. Then diyan naman po sa isang church, diyan sa may diversion bibingkan. Sobrang perwisyo na to, na kawatan, sana mahuli na po ito. Ito naman, Mari, sa part natin, nandyan lagi ang ating mga barangay. Hindi yan nagpapabaya ang mga barangay tanod, barangay officials, lalo na ang ating mga kapulisan na napakasipag, no? Sana naman tayo na mga komunidad, tayo sa community, no? Magkaisa tayo. Huwag nating hahayaan na makapasok, yan. Kung halimbawa naman, Mari, ang kailangan na lang natin dyan is todo ingat tayo, doble ingat. And pagdating ng gabi, see to it na bago tayo matulog, alam natin kung ano yung dapat na ilak. Yes. Kasi hindi yan, Mari, kung laging gayaan, mayroon lang ang CCTV, talagang pumapasok pa. Maging alerto po tayo lahat, tulong-tulong tayo na masawata natin itong nakawan. Yes. Kasi hindi natin pwedeng iasa lahat sa barangay, iasa sa mga kapulisan. Dapat lahat tayo may partisipasyon na komunidad, no? Kasi mahirap yung nagsisisihan tayo rito, Mari. Nandyan ang lahat ginagawa. Sabi ko nga sa iyo, Mare, ginagawa sa parte ng barangay, ginagawa lalo sa parte ng mga kapulisan. So, dapat tayo din, mayroon din tayong dapat gawin. Yes, No? opo. And syempre, sabi nga natin, tama ka, Mare, dobling pag-iingat, lalo na yung may mga boarding house. Yan ang tinatawag na salisi. Yan halos mga boarding house ang nabibiktima ng kawatan. And nananawagan din po tayo, tama si Mare, sa may mga boarding house. Dobling ingat, maging mapagmatsyag po tayo dahil aandyaan lang sa ating kapaligiran ang sawatan o ang kawatan, na huwag tayong maging kampante na meron tayong malaking tulong ang CCTV, pero huwag tayong magkampante kasi huli na rin. Tapos na, nakapirwisyo na, although sabi natin malaking tulong ang CCTV, pero huli na nga ang lahat. Kaya nga, Mari, lahat tayo, magkaisa tayo para masawatan natin itong mga kawatan na to. Kayo namang mga kawatan, kayo namang mga magnanakaw, no? Makonsensya naman kayo. And Diyos ko, nakakalungkot, utang na Mare. loob. Lumaban tayo ng patas. Oo, may mga nahuhuli ng mga minor de edad. Sabi nga natin, noon pa yan, ngayon na naman, nagsibalikan na naman yung mga minor de edad, na karaan, na nanawagan tayo sa mga magulang ng mga bata, na kung alas 9 na ng gabi na hindi pa kumpleto yung anak nyo sa inyong loob ng bahay, anuhin nyo na, sabi nga sa Bicol, makidit na kamo, hanapo na niyo. Kasi ngayon, sabi nga natin, hindi ito gagawin ng mga minor de edad kung walang hagahawak nito ng mga matatanda na. Kasi parang pinapront lang nila ang mga minor de edad dahil nga na hindi pwedeng ikulong. Hindi pwedeng opo, kaya paalala sa mga magulang, baka di natin alam kung anong ginagawa ng mga anak natin. And good morning na rin sa mga barangay tanod, mga kapulisan, na alam naman natin na lagi nandyan yan lagi nandyan na. Kasi ako, Mare, sa Bacon District, talagang kahit gabi, gabi-gabi nga, maaninag mo doon sa bintana na nag-iikot ang mga police together with their yung wangwang. So maganda iyan. Napakaganda nga ng ating police kasanggayahan. Kaya nga sinasabi ko pa ulit-ulit, Mari, tayo rin magkaroon din tayo ng obligasyon. No? Hindi, wag nating iasa sa lahat. Huwag nating iasa na porkit mayroong barangay tanod or kung may mangyari sa atin, sisisihin kung sino-sino. Hindi. Ano din ang dapat nating gawin? Dahil kaparapatan natin na mailigtas or maligtas kung ano man ang nandyan na pwedeng mawala sa atin sa bahay natin, no? So, pagdating na ng gabi, bago matulog, see to it, anuhin ninyo, check nyo lahat ng mga doors and windows, no? Para at least, pag kahit maano ang tulog natin, kumbaga napahimbing ang tulog natin. At least pagising natin, safe walang tayo. nawala sa atin. No? Yun nga, paalala lalo na sa mga boarding house, sa mga estudyante. Opo, na ayan lagi ang ng mga kawatan, kasi hindi naman sama ka, nandiyan na yung ating mga kapulisan, pero hindi naman papasok ang ating mga kapulisan na sa mga looban. Kasi usually yung mga boarding house ang papasok ng iskinita. Opo, diyan madalas magsalisi ang mga kawatan. Kaya
Marami naman po yung mga barangay tanod natin. Yes, oo. Opo, na lagi-laging umiikot sa ating mga barangay. Ayan, maring mga tanod natin, 24/7 na nandyan din yan, may nasa barangay yan. Pero hindi naman natin lahat, sabi ko nga sa inyo, iasa. Kasi may napapagod din yan eh. Napupuyat din yan, naiidlip din yan. Oo. No? Huwag nating huwag na nating kung may nangyari niyan, huwag nating sisihin sa sa mga barangay officials or kanino man. Ang tanungin natin, ang salilitan natin, ano rin ang ginawa natin sa parte natin. Sa part natin, ano rin yung naiambag. 'Di ba, Mare? Ang importante diyan, Mare, maganda ka. Charing. Ngayon, tayo naman ang agyat natin dito sa mga magnanakaw, no? Maging ano po tayo, maging tawag nito, fair, no? Lumaban Lumaban tayo ng ng patas. patas, Opo. no? Kasi wag niyo namang hayaan na ang mga bata, kung bata man 'yan, na matuto sa ganyang uri ng ng hanap buhay. And kayo naman na mga, alam ko may mga matatanda na gayan din, wag niyo namang hayaan na ang ipapakain niyo sa pamilya niyo is galing sa nakaw. No? Kasi sabi nga, maaaring ang mga anak ninyo matulad din sa inyo, sakit din niyan ng lipunan, kayo rin naman ang sasapo niyan pagdating ng araw. Kasi kung ano ang nakikita sa inyo, ganun din ang gagawin niyan. No? So, ayan hindi tayo high blood. So, ngayon, Mare, eto naman, ang dami-dami na nating viewers na kailangan Yes, nating oo. Thank you for watching Evelyn De La Peña Tayan dyan sa Barangay Balete. Good morning sa mga taga Balete, lalo na kay Kapitan Ubo Latos, kay Marites Ariola, kay Maring Noel Juneda, thank you for sending stars again. And of course, kay Ami Hulo dyan sa Barangay Buhatan. Good morning kay Sir Angel Hanoras. Good morning kay Haji Mariposa. Good morning, Tita Emi Coprado, the wife of former barangay yes, captain Ismael Coprado, kang barangay Hello, Balete. ma'am. No? Good morning. Oo, good morning, Gemma, Gemma Jesta and muling Jesta dyan sa barangay Balete po, kung sa insinda po may sadiri, kang sadiri marikang Jesta Sound System. Sa mga may birthdays or fiesta na gusto po ninyo nandyan po ang Jesta Sound System. Napakaganda niyan ngayon. Talagang naiiba ang Jesta Sound System. Mari, kung gusto nating humingi ng ng kamuting kahoy, mamaya mag-usap tayo. And of course, good morning kay Sansu, kay Susana Perez Dumdum Mare ng Barangay San Roque. Saro sa mahigusan na midwife kang Barangay San Roque. And good morning kay ito pa, Mare, napakasipag na pulis, si Gerson Jimenez. I think this is from Cambulaga. Kahit ito pa ini Mari, kilala ko ini kung ano ang pagkatao ka ini. Kaya ingat-ingat per Gerson, ingat-ingat. And of course, kay Gloria Atutubo dyan din sa Barangay Balete. Kay Arlene Paite, good morning and happy fiesta. Belated happy fiesta ba sa mga taga Barangay Santo Niño. And kay Annalyn Anchos dyan sa Sitio Tabon-Tabon, Barangay Balete. Thank you so much. And of course, kay Michael Angelo Dulpina. Thank you for watching from And Las Piñas. wow, ang layo. Ito naman good morning kay Mr. Jose Disunia. Good morning po sa inyong dalawa at sa mga manunood ng Bicol TV. Ay, kasabihan po kaya, nabusog ang mata, kaya ang makawatan umaarangkada. O yun, yung sinasabi natin kanina na maging rin tayo, maingat, kasi yung kawatan, pag talagang nakikita na andyan lang, na medyo sa mata, talaga, kaya kung kinakailangan, wag natin i-display ang mga dapat natin, itago natin yung mga kagamitan natin at parati tayo naka-alerto, nasarado ang mga bintana, lalo na pag maulan, kasi yan kasi mahimbing ang matulog. Saka din yun, mag-asasalisi ng mga kawatan. Thank you so much kay Mr. Jose Disunia. Na-topic talaga natin, Mari, and thank you so much kasi na-open mo yan. Gawa lang, talagang grabe na naman ang nangyayari ngayong kawatan. Yes, oo. No? Grabe. Although hindi lang dito sa East District, pati po sa West District, dami na rin pong problema at nakakaranas ng ganitong sistema ng mga kawatan. How about kay
Good morning po dyan sa Barangay Pulborista. Thank you so much for watching Kagawad Bulon Lagamayo, and of course kay Kapitan dyan. Kamusta naman po dyan sa inyo ang lagay ng peace and order, lalo na paggabi na ganito nga ngayon. Maraming napakasipag ng dyan si Kagawad Jun Gabito. Opo, na talagang personal na kasama ang mga tanod para mag-ikot dyan sa Barangay Pulborista East District. And syempre good morning kay Kagawad Susan Dangalan. Opo. And Mare, patuloy pa rin ang COMELEC sa ginagawang pagpaparehistro, kaya panawagan sa mga bagong butante na nag-iedad po na 18 years old, padagos pa man giraray po hanggang August 10 na lang po. Kaya ngayon pa lang punta na kayo sa kanilang mga opisina Ayan, padagos ang ginagawang pagpaparehistro sa mga bagong butante na para sa BSKA or Barangay SK election na kung kumakailan lang ay umabot sa 7,000 ang mga nagparehistro sa ginanap na registration noong August 1. Opo, August 1 and August 2. Ayun, nakapagtala ang August 1 ng 1,213 na mga number of new voters Mare. Then August 2, nagkaigwanin na 1,841 na nagparehistro. Di lang natin alam kung ano-anong mga barangay po ito. Then August 4, habang lumalaki, tumataas ang bilang nakatala po sila ng 2,184 na mga number of new voters. And inaasahan din ng COMELEC na mas dadagsa pa ang nasabing pagpaparehistro sa huling araw ng registration. Yan naman talaga tayo ng mga Pinoy. Mahilig sa dapat last ganyan hour. Kasi wala na yatang extension. And August 8, 9 and 10, andyan po yung COMELEC sa Sorsogon, sa SM City Sorsogon. Huling araw po ng pagpaparehistro ay sa August 10, Sunday po yun. Yan, last day of registration. Kaya panawagan po sa mga hindi pa po nagpaparehistro, sa mga newly, sa mga gustong mag-transfer, mag-change, pwede na po kayo hanggang August 10 lang 10 po. lang. Huwag na ho tayong sumabay doon sa Agos ng tao pagdating ng last day, Kasi talagang medyo nagkakaproblema, na oras de peligro na sa kakita, sabi nga sa mga gugurang, mapurulok-pulok. Opo, tsaka siguraduhin na kung pupunta kayo, dala-dala nyo na yung mga requirements para hindi na po kayo pabalik-balik. Correct. And bring your own ballpen. Opo. And bring your own baon. Kasi sometimes, Mare, inaabutan tayo ng kasi sa dami nga ng tao, so nakakagutom sa pila. So bring your own baon na. Yan, Geraldine Dulba Dato. Good morning. From Sitio Pawa yan, Mare. And syempre good morning kay GM Erwin Tabuena, kang Soreco 2, kay Bukal Roland Año Nuevo. Good morning. And good morning kay Jojo Logroño, dyan sa Muntinlupa City Hall. Yan Jojo, good morning, ingat-ingat, And good morning kay Shijen, good morning Dude. Kay, Dude, hello kay Shira Generoso, yes. kang Good morning Barangay sa inyo Balete. dyan. Opo, ingat-ingat, Kagawad Bulon Lagamayo, good morning. And rin kamo dyan, maging alerto lagi kita Ito nga, sabi ni Maring Kaki, umaarangkada na naman ang mga kawatan. Yes, and dyan sa Barangay Abuyog, good morning kay Kagawad Caban Laguna. Opo, and syempre sa Barangay Del Rosario, kay Maring Tin Jesta, ang BHW na always nanonood sa atin. Good morning din. And syempre, Mari, good morning sa mga taga Santo Domingo Bacon. Happy fiesta po, Bisperas today. Good morning kay Kapitan Willard Elye and family. And of course, sa Barangay Council, sa Bilog na Barangay Council, and then, syempre, kay Dina, ang aking pinsan tiyaan. Mamayang gabi nandiyan ako, makikikain ako sa inyo. Good morning po sa inyo, sa lahat ng mga taga Santo Domingo, ang aking mga kamag-anak, mga friendship. Ingat-ingat po tayo, and sa mga makikifiesta, paglasing na po tayo, matulog na. Yes, and syempre ang programang ito ay hatid sa atin Honorable Brian Pingol. And sabi nga natin kanina, Mare, na kung saan tayo ay
ginagawa ngayon ang buwan ng wika. Ito naman linggo ng wika. Ito naman ang butihing City Councilor ng East District, si City Councilor Angelo Rabanilla. Sabi ko kanina parang linggo ng pag-asa na ang Be the Hope Project of City Councilor Angelo Rabanilla. Opo umarangkada kasuhapon. Opo matagumpay ang pagsanib puwersa ng SK ng Bibingkahan at The Kindness Station na napakasaya ng mga bata sa naging project po ni City Councilor Angelo Rabanilla. And nagkaroon po doon ng distribution ng uniform para sa mga napiling estudyante sa Barangay Bibingkahan. Then andon din ang napakasayang palaro ni The Clown, the Magician, ni Mr. Aris. And inintroduce din ang Kindness Cabinet ng Kindness Station. Para maturuan ang ating mga estudyante, mga kabataan na hindi lang yung pag-receive. Doon na rin ginagawa yung para rin sa kanila ang pag-share. Opo. And congratulations kay City Councilor Angelo Rabanilla sa mga guro ng Bibingkahan Elementary School. Maraming salamat kay SK Kagawad, kay Bilab Manhares. Opo, and sa iyang mga kaibahan. And syempre sa Kindness Station kay Kagawad Ambin, kay President namin si Chan. Nakakaalam namin na walang tulog dahil silang nagluto ng napakasarap na lugaw. And lahat po ng mga magulang na naandon, maraming salamat. Opo. Yan, no? At least napakaganda na ng ginagawa ng The Kindness And August 13 Station. po sa maabuton po ng Miyerkules, doon naman po pupunta ang Be the Hope Project ni Angelo Rabanilla. Kaibahan po ang SK ng Bibingkahan and The Kindness Station sa OLB Elementary School. And okay. August 20 doon naman po sa San Lorenzo Integrated High School. So baling tatlong po yan every Wednesday ang linggo ng pag-asa and Be the Hope. Ang Be the Hope Project ni City Councilor Angelo Rabanilla. Yan, napakagandang mga programa, Mare. Ako naman, Mare, may binabalak ako na feeding program ulit sa Bacon West Central School. Abangan ninyo Yes, yan. nakita ko na, Abangan po ninyo And yan. yun, Mare, na mga school supply na itinon over mo sa isang school? Sa amin, sa Bacon West Central Schools. That is my second, year sa back to school program, Mare, no? Yung mga dinonate na mga nakuha natin ng mga paper pads from grade 1 to grade 4. And then mga notebooks, no? So, yung mga walang for example, Mare, no? Mayroon tayong mga estudyante sometimes na walang pambili na nandoon na sa school, may exams or may pwede tayong humingi diyan sa kay ma'am principal ng papel or notebooks, no? So ayan, sa konting Mare, makakatulong na tayo. Yes. And opo. ito pa nga, Mare, sabi ko nga sa iyo, ibangan nyo ang aking feeding program. Hindi na siya, Mare, nag-level up muna ako, hindi na siya lugaw or what. Gusto ko sandwich. Wow, sandwich. Opo. Abangan niyo po yan. Nagsasawa na rin yung mga bata. Thank you so much again kasi ayaw magpabanggit ng pangalan. Meron na namang nag-pledge for that feeding program. So, thank you sa inyong mag-asawa. Alam ko nanonood ka, ha. Thank you and pagpalain kayo lagi ng puong may kapal. Yes, and dagdagan ko naman, Mare, kinder to grade 6 doon sa Bibingkahan Elementary School po. Ang ginawang Be the Hope Project ni City Councilor Angelo Rabanilla. And thank you so much kay Kapitana Gia Haner. Ayan, and of course, good morning kay Kagawad JM Dispabeladeras, Mare ng Barangay Santo Domingo. Siguro ko naman, Kagawad, pwede kaming magpunta dyan ni mamayang gabi ni Maring Kake, no? Pero kung ayaw mo, sabihin mo lang ngayon, i-check mo na. Pero mas maganda yung sinabi mo na padalhan tayo dito ng kamote or kamuting kahoy. Mare, darating tayo dyan. Siguro kung mamayang hapon pag oras na nabigyan ako ng pagkakataon, pupunta ako doon. Kasi matagal na to. Thank you so much, ha? Mr. and Mrs. Jesta of Jesta Sound Systems. JM, baka wala pa kayong sound system, kuhanin nyo ang Jesta Sound System. Ako mismo, proven ko na yan, no? And good morning Sabi dito ni
Miss Geraldine Dulba Deito. More blessings to come, Kagawad. Excited na po ang mga aki sa pasandwich mo sa Balete, Bacol. Yes, abangan nyo lang po yan. Alabangan nyo, darating po tayo dyan. Kaya nga sabi ko kahapon gabi, Mari, naisip ko, what if kung ibahin natin ang pag-feeding, no? So, ayan, abangan nyo yan, Geraldine. Talagang darating tayo yan. And good morning sa Barangay Secretary o Barangay Kabarbuhan, kay Noel Bolaño. And speaking of Barangay Kabarbuhan, nanumpa na ata, no? Nakita ko sa post si sa tuyang... Si ex-kapitana. Kasi si Kagawa... So first kagawad niya, si Kapitana Cynthia Elie, siya na ngayon ang kapitan. Okay. So ngayon, kulang sila ng isa. Ang ginawa ni bilang appointing officer ni Kapitana Elie, inappoint niya ngayon si ex-kapitan. The former ex-kapitan. Maging dagdag sa kanyang kagawad kasi kulang na. Kasi si former barangay captain is city councilor na ng Bacon District. Yes. Then turnover na kaya na sa first kagawad. Yes. Kaya nakakuha na nga, ang first niya, Mari, is nakakuha kaagad siya ng 1 million. Unang upo, siya na ang nakarapag-receive. Correct. Kala ko kanina nagburarat ako sa mata ko na nakakuha na siya ng unang loan. Oh my God, sorry. 1 million. Hindi yan ang loan. Joke lang. Peace. Kasi, saka, tiningnan kita, marami na ngayon yan, Mari. Hindi natin alam kung talagang matutuloy o hindi. No? So, sabi nga natin, matuloy man niya ang hindi, go! Yes. Lahat, kung gustong, yung lahat ng gustong maging kagawad na go. Walang makakapigil sa atin, walang kung sino man. Basta ang lagi nating isipin pag nandiyan na tayo sa posisyon, ang pagsilbihan natin ang ating mga constituentes. Huwag tayo ang silbihan. Di ba, Mare? Kasi mahirap na nandiyan tayo sa posisyon tapos wala tayong ginagawa. Yung ating at huwag mangako na yung lupa at sa kalangit pagsamahin. Ayan, syempre, joke. ang programa itatid sa atin is si Vice Mayor Eric Juneda and City Councilor Mati Perdigon kang West District. Tapos, Mari, ang ganda ngayon yung Mari, kasi naisip ko ngayon or naalala ko. Darating, Mari, or ito na ngayon ang programa, isa sa mga program ni Governor Buboy sa ni Mayor Esther. Alam mo kung alin? Ibalik ang good manners and right conduct. Yes, naman. Kaya ang ganda niyan, Mari. Abangan ninyo yan, kasi ang unang ang una nating gagawin yan, ang unang ni Governor is ibalik natin yung Angelus. Anuman ang relihiyon natin, isa lang naman ang ating sinasamba, isa lang naman ang ating patutunguhan. No? So, igalang natin, natin iyan sa part po ng Catholic. Sabi nga si Gov gusto niya is ibalik yung mga nakaugalian ng panahon na natin, na Angelus. Yan, Mari, may nagtatanong kasi may mga late viewers po tayo kung saan na naman yung pwedeng registration kasi yung COMELEC, bumababa sila sa mga barangay. Ito po, August 8, 9, and 10. Diyan po paparehistro sa SM City, Sorsogon. Andyan po yung COMELEC. Hanggang Sunday na lang po, last registration po is Sunday. Yes, Sunday. Diyan po yan sa SM City. Dali nyo lang po ang mga birth certificate nyo, valid ID, then ballpen. Opo, napakaganda kasi hindi na tayo maiinitan. Yes. Sa mga, new voters, na nag-iedad na 18, 15 ba? Kasi ang SK. Iba, separate yung form ng SK, tsaka yung mga, sa barangay. Yung ordinary, 18 years old pataas. Ayan. Diyan yan, 8 and 9, na ngayon? Anong na ngayon? 7. So, bali, bukas po, Friday, Saturday, and Sunday, may 3 araw pa po ang COMELEC para kayo po ay makapagparehistro. Again, sa programa po ni Governor sa ni Mayor, again, Mare, pati pala yung paggamit natin ng po. At opo. Ayan, sana matutunan po natin ulit iyan. Sabi ko nga, magkaisa tayo, sama-sama nating igalang, irespeto ang mga nakakatanda and ang mga bata.
No? Kasi kung ating naaalala yung mga nung mga kapanahunan, Mari, is talaga namang napakaganda ng pagdating ng 3 o'clock or 6 o'clock. Ako naabutan ko, nasa elementary, nasa Sorsogon Pilot Elementary School, malapit sa katedral. Pag nagkalimbang na pauwian na kami, na inabot kami ng alas 6 or 12, talaga kahit matraffic, kahit kung saan ka nakatayo, di ka pwedeng humakbang, diyan ka na, tatapusin mo ang the Angelus. Hindi ko alam na yun, Mari. Pero yun talaga, nawala po talaga yun. Alam mo, Mari, natatandaan ko yan. Nung time na nagbisita ako ng Catanduanes, pagdating natin nilang, Mari, ng 3 o'clock and 6 o'clock, kahit iyan mga yung mga galing sa sa rice field, yung mga basta yung mga ganun ba kung saan man sila galing, no, makikita mo yan, nakatayo yan, tanggalin yung sombrero, tapos talagang nandun sila. Ngayon iba na, kahit nga kumakain nakasombrero. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, ginagalang. ang ganda nga ng ang ganda ng na to ni Governor, na gusto nila ibalik. Nasa loob ng ng simbahan, may nakasombrero, may naka-shade. Parang nasisilaw ba? Yun na nga, Mari, kaya dapat talagang ibalik iyan, and sana dumating nag-segue tayo, I'm sorry, kasi pansin lang natin na may magsisimba, haharap ka, yun nga, haharap ka sa boyfriend or girlfriend mo, napakaganda mo, yun, haharap ka sa Panginoon, andyan na nakalabas yung naka-backlist, kulang na lang na nakahubano, bra, ang pangit, I'm sorry na lang, pansin lang. Oo, yan. Ayan, good morning kay Mr. Samson Flores. Sana magkaroon ng batas na magkaroon ng financial report sa taong bayan, ang probinsya at city now, our city government, at gagawa niyan ang ating mga city councilor. Opo. Ayan. Po yan kay Mr. Samson Flores. Jenny Lynn Dulbadeto, 15 years old po, pwede na po magparehistro po. Nalobat po paano ang CP ko, kaya di pa ko narinig po. Salamat. 15 years old, pwede na po. Sa SK. Sa SK, yan, tabi, Geraldine, pwede na. Anuhan nyo na para at least makabuto na yan. And dire-diretso na yan. Pagdating niya ng 18 years old, pwede na siya magbuto ng 2. Pwede sa SK, pwede doon sa barangay official. No? So, sa mga taga-Balete po, hinihikayat ko ulit kayo, ini-encourage ko kayo na 3 araw na lang ang natitira sa COMELEC registration. Mag-arasikaso na po kita, tanganing at least, sabi nga excited, ang kang first-time voter. Dala po kayo ng valid ID or yung ayan, yung PSA, birth certificate. Opo, ayun lang. Siyempre, sarili niyong ballpen para hindi kayo mag-agawan doon. Lalo na yung may mga asawa, mag-change surname na kayo, kailangan ng inyong marriage certificate. Ay, opo, sa mga, sa mga magpapalit na ng kanilang apelyedo. Kung talagang nakahanda ka ng palitan ang iyong apelyedo. Tsaka yung mga mag-change din ng barangay na galing ka Manila, tapos magpapatransfer ka dito, transfer, pwede na rin po. Ayan. And siguro at this time, Maring Dante, magbe-break muna tayo ng ilang sandali para sa paghahanap buhay. Ayan, magbabalik po ang iyong kaagapay sa umaga. Pero may ako natitik po. Ayan. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Hanap mo ba ay budget meal na pagkain?
Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balogor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostics
Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Ayan, magbabalik po ang iyong kaagapay sa umaga at kasama ko man na giraray si Kagawad Dante Yes, Chata. ayan. Sabi nga natin, Mari, habang naghahanap buhay, ang bunganga ko naman is Naghahanap buhay din. Naghahanap buhay din. Good morning. Ito, nagbabalik po ulit ang aming programa, ang Kaagapay sa Umaga. Live na live po kita, ha? Mapapakinggan tayo worldwide, mapapanood tayo worldwide via Facebook page ng Bicol TV Source again. Yan, live na live po tayo, And syempre, ang programang ito ay hatid sa atin ni Board Member Roland Añonuevo, City Councilor Brian Pingol kang West District, City Councilor Mati Perdigon, and City Councilor Angelo Rabanilla, City Councilor Tess Amor Gonzales. Yes, sabi ma rin ni Tita Ludi, naglabay ka palang digdi sa balay, da ika lamang naghapit. Good morning sa imo sa imo and kay Ma'am Kaki. Shout out po sa Indo. Yes. Ayan, good morning nga sa pamilya dyan ni Ate Ludi sa barangay Gatbo. Yes. Bacon. Oo, di mo man lang ako tabi man na Ludi And sa Dichoso family sa Gatbo. Good morning. And di man lamang mo kami Di Monteverde family. Good morning. Pag naglabay man daw kami dyan, paypaya man daw ako Ludi, makatakal na lamang ako kang milky mo. Milky siya? Ang may milky siya. May Just lang. negosyo? May sana negosyo. makabot. Maganda ang milky niya. Kaya nga laging inaano yata ito si Ludi
siniswerte kasi ang ganda na ng bahay niya. Oh. Binibless. Mayaman na siya, Ayan. yes. Oo, mayaman na si Kaludi. And I think yung mga mga anak niya ay tarapos na rin at titulado na rin. Good luck po sa Ayan. mga journey ng iyong anak. Rexnel Jata, good morning ha. Ingat-ingat kayo dyan. I think Mindoro ito, Mare, ang aking mga cousins dyan sa Mindoro. Yes, and sa diretso na rin tayo, no? Ang programang ito ay hatid sa atin ni Barangay Captain Sammy Rialuyo, kang Barangay Kabidaan. And syempre kay good morning kay Kapitan Lalaine Aninipot, kay sa tuyang amiga dyan sa buhatan, si Edwin Divina. And of course, kay Roderick Dicen. Yes, ang Rawis. Sa Barangay Rawis. Opo. And siyempre din natin pwedeng kalimutan si Kapitan Arlis Hanaban. And syempre dyan sa Barangay Balogo, si Cap Melvin Hain. Yes, good morning, Kap. And ugmahunon ba siya taan sa iyang angel? In-injectionan kahapon yata. Nagkaroon na rin ng babae. Yes. Ayan. So, ayan, Mare. And eto na, Si Governor Buboy nga tayo ngayon. Opo, yan sa post ng sa kanilang page. Opo. Ayan. Patuloy ang ginagawang pagbisita ni Governor Buboy Amor sa mga bayan ng Magallanes at Huban. Sa Magallanes, nangako si Governor Buboy ng suporta para sa land acquisition at development ng isang proposed mass housing project na ilalagay sa barangay ng Hubo. Wow, malayo na. Oo, pag-download ng pondo para sa beautification ng Parola Beach at ang pagsasali ng pamamahala ng Hibalon Shrine mula sa pamahalaang panlalawigan patungo sa LGU Magallanes. Kalakip ang taunang pondong suporta para sa pagpapanatili nito. Naglaan din ang Kapitolyo ng 300 sako ng bigas para sa mga residente Mare ng Magallanes bilang bahagi ng tulong. Ang galing mo talaga, Governor Buboy. Yan. Saludo. At hindi Samantala Mare, meron pa. Yes. Sa bayan naman ng Huban, ipinangako ng Governor kay Mayor Botox Folieros ang pagpapaunlad sa Sablayan Island. Yan. Bilang bagong destinasyon ng turismo at ang paglalabas ng 10 million na pondo para sa pagtatayo ng bagong public market. Na 500 sako ng bigas rin ang nakatakdang ipamahagi ng pamahalaang panlalawigan para sa mga hubang noon. Wow, Mare, ang galing. congratulations. Talagang ang budget ng province of Sorsogon is napupunta doon sa tapat patutunguhan. No? Nakatutok si Governor talaga sa tourism. No? Ang nakakalungkot lang, Maries, nung nagbisita siya, kung nakita mo, nung nagbisita si Governor Buboy na talagang medyo na ano siya, na muntik nang himatayin nung malaman niya na ang natitira na lang is 22,000 ang matnog. And I think kahapon andon ata nagbisita din si board member Ed Atutubo. Pero hiningi na ni Mayor Rodriguez ang tulong yata ng commission on audit. Kasi sabi nga ni Gov kailangan na may hindi ko alam kung sabi makulang na lang sabi ni Gov is kung may dapat managot. Yes. So nasa na yan, description na lang yan ng ating mga local government units and siyempre si Gov kasi nandyan talaga Mari siya nakatutok na may angat ang antas ng pamumuhay ng ating mga Sorsoganon, no? So ito pa Mari. Eto mo sige, Mari, sige. Kung i-congratulate muna natin ang Ako Bicol Party List, yes, kung saan matagumpay ang kanilang medical mission kang nakaaging aldaw sa San Vicente. At ito naman po humingi po sila ng paumanhin sa mga taga Castilla, Ayan, paalala po sa ating mga kasurog. Humihingi po kami ng paumanhin sa mga residente ng Barangay San Isidro at Barangay Makalaya dahil sa reschedule ng ating medical mission. Huwag po kayong mag-alala dahil sabay-sabay po nating isasagawa ang medical mission para sa mga taga San Isidro, Makalaya at Kumadkad sa August 8. Tomorrow po, Friday, na supposedly ngayon po sana. Kaso ito nga, gagaling po ito sa post po ni Ma'am Farfly sa nila, sa page po nila. Ayan, August 8, 2025, Biyernes, sa Barangay Kumadkad, Castilla,
Sorsogon sa oras na alas 7 hanggang alas 2 po ng hapon. Libre po ang konsultasyon sa doktor, check-up, laboratory test at pamimigay ng gamot. Lahat ng residente mula sa 3 barangay ay inaanyayahang dumalo para sa serbisyong may puso ng Ako Bicol Party List. Ayan, ano po? Humihingi po ng paumanhin sa mga residente ng Barangay San Isidro na supposedly ngayon po sana ang kanilang sked para sa medical mission, and Barangay Makalaya dahil sa pagkaka-re-sked po ng kanilang medical mission. So bali tomorrow po gagawin po ito sa Kumadkad Gymnasium po. And syempre good morning sa Progresibong Castilla, Mayor Bong Mendoza. And of course, good morning po sa ating mga kapatid na Muslim dyan sa Barangay Road. Yes. Ang babait nitong mga na to, no, na ating mga kapatid na mga Muslim. At least maski pa paano po tayo naman na mga yan naghihinguha or nag-ano rin ang ating mga kapatid na Muslim na hahanap buhay. Tapos tayo po ng mga yung mga fake na mga pera. Oh yes. Wag naman nating wag naman tayong ganun. Kasi may magnanakaw na tayo natapi kanina, Mare. Ito naman ng mga nagbabayad ng mga fake, peking karamihan 1,000 peso bill. Nandiyan yung ating mga kapatid na Muslim or kahit yung iba nating mga kapatid na nagtitinda, maawa naman kayo. Kasi ayan na lang naghahanap buhay sila ng tapat. At kung bakit yung maliliit na mga negosyanteng patas na lumalaban sa buhay, yun ang binibiktiman nyo. Oo. Kasi yan naman ang puhunan naman yan galing din sa minsan sa lending yan, Mare. Tapos gaganunin ninyo, no? Na pag-uusapan lang natin, Mare, kasi grabe na talaga ang nangyayaring ito. Kaya lagi nating paalala ulit, maging maingat, maging mapagmatsyag. Kung mayroon tayong mga nakikitang mga hindi ka nais-nais, kung kailangan i-report na natin, no? And yan, yung mga nangyayaring nakawan ngayon, Mare, sa mga bahay-bahay, please, huwag nating iasa lahat sa mga kapulisan and sa mga barangay officials and tanods natin, no? Kasi nangyayari yan madaling araw minsan, Mare, siyempre nakasagsagan ng tulog yan. Kahimbing na tulog. So, tulong-tulong tayo na mapuksa yan. Para at least hindi na yan magtagal pa rito sa ating syudad and province. Yan, Mare. Ayan, and syempre, good morning dyan sa Barangay Burabod, lalong-lalo sa kay Kagawad Amang Liwanag, kay Kagawad Antes. Opo. Ayan, and paabiso din po ni Police Lieutenant Colonel Adobiso, Mare, doon sa mga mahihilig ng illegal na sugal. Yan, ayun. Yan, Ayan, siguro ko naman ginagawang libangan. Correct. Wala namang masama sana dyan, kaso mulang nukol, Diyos ko talagang hindi po pwede yan. No? Mahigpit ang ating governor, mahigpit ang ating mayor, mahigpit ang bilin ng kapulisan. So ayan, Mari, may nangyaring nahuli dyan sa barangay Sampaloc yata na nagsusugal. Dito lang sa East District. Oo, yun So maging aware po tayo na wag nating yung ating na vision ng pagsusugal, no? Kasi talagang sabi nga ano man ang mangyayari, hindi po pwede ang illegal na sugal. Lalo na po kayong mga mahihilig sa savong. Ang tawag ng tupada. Yes. Hayan mapagbigay din naman ang ating governor sometimes kung may mga fiestahan nandyan naman para masakapakanan iyan ng barangay kung kinakailangan. Pero naman, wag naman natin gaabusuhin. Kung alam natin na bawal, wag na natin gawin. No? Wag nyo naman pahirapan ang mga barangay official na minsan kami ang nasisisi na akala nasa taas nagpapabaya kami. Hindi po. Lahat ng mga barangay officials halos and barangay captain halos lahat yan gustong walang illegal sa mga kanilang barangay. Kaya tayo naman sana tayong mga mahihilig sa gayan, wala akong masama. Pero meron namang binibigay sa inyong time. Wala namang masama, wag lang kayo pahuhuli. Kasi pag nahuli kayo ang mag-ano rin lang naman yan ang barangay So sana binigyan naman tayo ng pagkakataon kung saan yung may legal na bulangan. Doon tayo. 'Di ba, Mare? Ayan. Sabi niya, Mare, sabi ni Tita Ludi, opo, sige, magdidika mo.
libre ka mo ni Ma'am Cathy. Pag may Thank you, pag Ludi. nagka-oras Ate Ludi. Good morning pala sa mga taga-RH dyan sa Bibingkahan, Mare. Yes, ay mamaya Nandyan sila. pupunta ako doon. Good morning kay Ma'am Melb sa Laceda Gomez, kay Doktora Calleja, Doktora Bailon. Good morning po sa inyo. And dyan sa Bacon District, good morning po kay Doktora Nava and kay Dr. Revo. And sa gabos po na mga yaon Sa po West District kay Doktora Sa Bacon. Hamisola, napakabait ni Doktora. Napakaganda pa. Yes, busy ngayon ang mga ating mga RRHO, Mare. Kasi, ito pa pala, Mare. August 28 pala ang aming blood donation program. So, sa mga taga-Balete po, huwag tayong matakot na mag-donate ng ating blood. Yes. Kasi ang sarap mag-donate dahil nalilinisan po ang ating katawan. No? Yung ating dugo na namumuo, malilinisan yan. And then, ayan, konting exercise, konting kain, ayan na naman, meron na namang yan. And nakakatulong pa po tayo doon sa mga nangangailangan ng dugo. No? Yan. Ito, Ayan, kasabay Mare? dyan, Mare. Oo. Sige, tapusin mo muna, Kasabay Mare. dyan, Mare, kasabay dyan, Mare, ang personnel ng PhilHealth. Wow. Kaya Good pupunta morning ako kay mamaya. Sir Vic. Good morning sa pupunta mga ako taga mamaya PhilHealth dyan. Ayan. And kagawad, bigyan natin ng pansin ito kasi matagal na rin to, na-post na rin to, dyan sa Barangay Ginlahon, kung saan palapit na din ang piyesta dyan. Although hindi lang po ang nakakaranas ang Ginlahon, dyan sa pier site, sa Rempiolas, kung saan isa sa mga, attraction, destination, pero walang tubig. Pero sabi nga makulog na daw ang kanilang mga lalamunan, masakit ng kanilang mga Kasukasuan. Dahil sa kasukasuan oo. kabibit-bit ng Then tubig. kamay sa kakatawag sa hotline ng Prime Water pero walang sumasagot, ring lang ring. Pag nainis pa ang Prime Water, binablock ang kanilang mga number. Pasintabi po dyan sa Prime Water, nandito lang sa malapit sa atin ang opisina. Nananawagan ng mga residente po ng Ginlahon na hanggang ngayon po, matagal na ring panahon na nakatiwangwang yung sirang tubo dyan, binabahanak. Kinukulang nga tayo po sa sa supply ng tubig, pero bakit hindi po hanggang ngayon mabigyan ng pansin na maayos po? Pero I think sabi doon sa ang nakaraan na na-invite sila sa session sa city na naghihintay pa kasi wala pang supply ng mga kagamitan. Yung mga tools pala, yung mga tawag doon, materyales ay galing pang Manila. Galing Manila o galing papunta pa abroad? rin. Abroad, Charing. Kaya panawagan po sa Prime Water, dyan sa Barangay Ginlahon, may sirang tubo po dyan kung saan nga kinukulang tayo ng supply, pero hanggang ngayon, sige sabi sa words na nagwawaga-wa ang tubig dahil po sa sirang tubo. Sana po mabigyan yung pansin, maayos po dahil nga sa kakulangan ng ating serbisyo ng Prime Water. And nabasa natin sa post ni former Senator Cynthia Villar dahil nga sa nararanasan na problema sa dispalinghadong serbisyo ng Prime Water, hindi lang po dito sa lungsod ng Sorsogon, ganon din sa ibang lugar, lalo sa Kamaynilaan. Problema din po ang Prime Water na unang-una na pangangailangan ng ating mga constituents. Araw-araw may ginagamit ng ating mga estudyante dahil may pumapasok sa paaralan, ginagamit ng mga natin sa pang-araw-araw, pero pasakit po talaga ang serbisyo ng Prime Water. Ni former Senator Cynthia Villar, hindi naman kami kumikita ng malaki. Oo, tama ka dyan, Mare. Hindi naman kumikita malaki hindi naman malaki ang binabayad sa amin dyan. In fact, gusto na nga po ng kanyang esposo na i-dispose. Kung sana nga i-dispose na, ba't napatatagalin pa? Yan hinihintay natin na maibalik sa Water District. Para bagang ang nangyari sa San Jose del Monte, Bulacan, sinisisi pa nila sa mababang lugar. Ikaw ang gumawa ng ikaw ang kumuha kayo dyan sa Prime Water. Sinakses ay inano ninyo. Tapos ngayon sabi pa Mare na ginagamit sa paninira sa politika na hindi naman sila kumikita. May ganun may ganun, hindi kumikita na mantakin mo dito sa Sorsogon, walang tubig pero nagbabayad tayo ng minimum. At saka hindi naman po yun ang issue na hindi po kayo kumikita, madam. Ang issue doon ay yung hindi maganda, hindi makatarungang serbisyo ng Prime Water. Nagbabayad kami, tapos pag hindi nagbayad, andyan na si Judith. Yung Si kumare Judith. natin, si kumaring Judith, pag hindi tayo nakapagbayad sa Judith, puputulan tayo na hindi naman maganda, wala naman tayong nakinabang.
At doble-doble ang gastos dahil pag walang tubig, bibili kami ng sangkatutak na na mineral water. At ang napakasama naman, Mare, nag-i-invest tayo ng ating skin. Tapos maliligo tayo ng mala chocolate. Oo. Ewan ko lang kung nararanasan ito dyan sa Barangay Burabon. Good morning, classmate Jocelyn Lacra. Dom. Ayan. Ano ba, Lacre pa lang, nararanasan mo ba dyan, classmate, ang ano? Napakaswerte naman walang tubig? hindi lang sa walang tubig, halos lahat naman po nakakaranas ng hindi maganda na kulay. Mala chocolate, mala iced tea supply ng prime water. Ako, Maris, sawang-sawa na ako dyan kaya ayoko nang itopic pa yan. Yes ko. Na sumisikat lang sila. Oh my gosh. Okay, good morning po. Sana wag dumating sa punto na magaya tayo na si Kihor, na pati yung kuryente privatize na, na rin kay Villar na rin. I'm sorry, pana wag dito sa atin mangyari 'yon Oo, wag tayong wag tayong dahil lang kita magtugot na maging parehas ng prime water. Oo. Good morning. Thank you for watching again, Jem. Jem na Jesta kaya muling and kay Jem Jesta diyan sa Barangay Balere. Sound system po kung gusto niyo pong mag-rent diyan po sa kanila. Yes, again, Mare, congratulations po sa matagumpay, na pagsanib puwersa ng The Kindness Station and the SK kang bibingkahan and City Councilor Angelo Rabanilla ng Be the Hope Project na kung saan kahapon, masaya at talagang makikita natin, sabi hindi nagsisinungaling ang video at mga picture na napakasaya ng mga bata sa ginanap na feeding program and distribution of uniform sa Be the Hope na mga napili, na beneficiaryo na nabigyan po ng uniform and ang pag-launch ng Cabinet Kindness sa mga paaralan ng elementary school ng Bibingkahan. Then sa August 13, dyan na naman po sa OLB Bibingkahan Elementary School ang The Kindness Station and Be the Hope Project ni City Councilor Angelo Rabanilla together po ng SK Bibingkahan. Then August 20 sa San Lorenzo Integrated National High School. Tama ba ako? Baka mali ako. Ayan po. And thank you so much. At sabi nga natin, hindi natin kaya ang isang oras, talagang naglalampas po kami ng oras at wag po kayong maglilipat. Antabayanan niyo po ang programa ni Mr. Sauro Amistoso. Good morning kay ate Ma'am Girly na nandito kanina, daladalang kanyang dalawang anak. And kay Mama Rosana Likop na kung saan talagang sobrang stress sa prime water dyan sa barangay Ginlahon. Ilang araw na din po na wala daw po silang tubig, namumulubi na sa pagbili ng mineral water. And syempre, Mari, good morning and thank you na sa ating mga bisita na mga from different hospitals po na ginaganap po ngayon ang Hospital Week dito yes, sa probinsya ng congratulations sa mga nanalo. Opo, kay Dr. Chacon. Ang galing ng Battle of the Band. Nandito sila ngayon, lahat ng mga hospitals, government hospitals nandito ngayon sa Sorsogon kasi tayo ang host ngayon. Dr. E.A. Good morning. No? Ayan. So, ayan, Mare. Marka, mayroon pang babatiin, pahabol. Basta mamaya, kagawad JM Des Pabeladeras, nandiyan kami ni Maring Kaki. Ihanda mo na, kakain kami. Charing! Chika lang. Happy Fiesta again, Barangay Santo Domingo. Yan. Thank you so much sa lahat po na walang sawang tumatangkilip ng programang Kaagapay sa Umaga. And sa susunod naman po na Martes, kita-kits ulit tayo. Meron po tayong guest from West District, ang SK Kang Ginlahon and SK Kang Buena Vista West District. Ayan, maraming salamat po sa isang oras na pagsama-sama. Ito po ang inyong lingkod, Kaki Mansera. Orgulyo ko po ang makapaglingkod sa Indo. Yes, and good morning sa aking pinsan dyan kay Dina sa Barangay Santo Domingo. Ito naman po si Kagawad ng Tinchata. Mag-iringat po kita and God bless po. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.